palapaan po natin ng ating Panginoon. Hallelujah. Pagkakataon ito, muli tayo po ay makapag-aral ng salita ng ating Panginoon. So, yun po, punuin po natin itong unahan. Marami po pong bakante po ito para po tayo ay mas makapakinig ng salita ng Panginoon ng mas komportable po tayo. Amen? So, pakasarado po yung pinto dyan. Bawal po pumasok po dyan sa loob. Meron po dyan CCTV. Okay. So, sa umagang ito, hallelujah, palakpakan po nga natin muli ang Panginoon. So, ngayon po tayo ay nasa ikatlong linggo na pagkakataon na tayo po ay patuloy na makikinig ng salita ng ating Panginoon. So, yung salita po ng Panginoon, sabi nga po, mula po, ano po yung unang topic po natin? Sa end times, yung the awareness of end times. And yung last Sunday, yung be ready. No? So, ngayon po ay patuloy po tayong tuturuan ng Panginoon. No? So, and ngayon po sa pagkakataon ito, ang title po ay, sabi nga po, apat na bagay upang maging handa. Kasi mahirap naman sabihin po natin na maging handa ka. Pero hindi naman natin alam kung ano yung paghahanda na dapat po natin gawin. Amen? Yung barangay dyan, pakihuli po yung batang maingay. So, yun po, ano, kailangan alam natin, hindi ko sabihin na maging handa. No, kailangan alam din natin ano ba yung paghahanda na pwede natin gawin habang nag-aantay sa pagbabalik, habang nag-aantay sa pagdating ng ating Panginoon. So yun, no, alam naman natin na sabi nga po, di ba, sa Mateo chapter 24, ano po ang sabi doon? Balikan po natin. Sabi ng Mateo chapter 24, verse 1 hanggang 3, ano po ang sabi po doon? Ay, sabi nga po doon, nasa bundok na mga uli po si Jesus at samantalang siya nakaupo, palihim siyang tinanong ng kanya mga alagad, kailan po bang mangyayari ang mga bagay ito at ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? No, ito po yung tanong ng mga alagad. No, kailan po mangyayari? No, kailan po mangyayari ang mga bagay na ito? Ano yung concern ng mga alagad? Ano yung concern? Yung palatandaan ng inyong pagparito at katapusan ng mundo. Yung second coming ng Panginoon, at sabi nga po yung second coming ng Panginoon, yung pangalawang pagparito ng Panginoon sa buhay po natin ito. Sandali mo tayo po tayo po ay manalangin. Pakahinaan mo ng konti. Panginoon, sa oras na ito, O God, patuloy, O Diyos, na kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, mula po sa iyong mensahe na awareness of end time, the end time, and ready. Today, our topic is yung apat na bagay na dapat po namin gawin habang kami ay nag-aantay sa iyo. Maghahanda, Panginoon, sa pagbabalik mo, O God. Lord, panangin natin, Panginoon, sa aming pagkakaya po. Turuan mo kami, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng spiritual na pangunawa sa mga bagay, Panginoon, na naisip mo sa buhay po namin ito, O God. Lord, open our heart, our mind, Panginoon, na upang unawa po namin yung mga salita today, Lord. I rebuke the words of the enemy. Lord, ito pong kaingayan, mga distraction na pwedeng gumambala, makaago ng aming focus sa iyong mga salita, ay itinataboy po namin sa pangalan po Panginoong Jesus. Lord, sa oras na ito, O God, hallelujah, yung Panginoon, nagamitin mo lang po ako, Panginoon, itago mo ko at ikaw po patuloy na makayag sa kalagitnaan ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo po papuri, sa iyo po pagsamba pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. So, sa umaga po ito, yan, sabi nga po, yung apat na bagay upang maging handa sa pagdating ng Panginoon. So ngayon, mula po dun sa awareness, mula po dun sa be ready, at ngayon po yung apat na bagay na paghahanda sa pagdating ng Panginoon. But today, bago po tayo tumuloy sa pagiging handa, sabi nga po, di ba, ng Matthew chapter 24 ay makakita po tayo ng mga palatandaan.
Ang tanong po dito ay nakakakita na po ba tayo ng mga palatandaan? Ano sabi din sa Bible? Magkakaroon ng gulo, di ba? Magkakaroon ng kapighatian, kahirapan, magkakaroon ng mga tanong bansa, labang sa bansa. At alam mo naman natin na yan po ay talagang nakikita po natin. Ba't sabi nga ng Bible, sabi ng Mateo chapter 24, yan po ay panimula pa lamang. Ibig sabihin, yan po ay mga sign o simbolo na talagang ang Diyos ay babalik. But hindi, anong dapat po natin gawin? Ang tanong dito, naniniwala ka ba na ang Diyos ay babalik? So, kailangan muna. Sabi nga po doon, ito, balikan po muna natin ang Hebrew chapter 11, verse 1. Ano po ang sabi po nito sa Hebrew chapter 11, verse 1? Ano po ang wika po dito? Yan. Sabi po ng Hebrew chapter 11, verse 1, sabi nga po, now, faith is the assurance of things hoped for and the evidence of things not seen, for the reality faith comprehends as fact what cannot be experienced by the physical sense. So, kailangan po tayo, ganito muna tayo. Tingnan po natin yung ating pananampalataya. Sabi nga po, ngayon kung ikaw ay walang Hebrew chapter 11, verse 1, maaaring hindi ka naniniwala kaya iba pala ay hindi kumikilos. Kaya parang iba ay hindi gumagalaw. Kasi hindi sila naniniwala na ang Diyos ay babalik. Kaya dito, sabi mo po nito, ang tinutunan dito ng Hebrew chapter 12 ay kailangan meron kang faith. Sabi nga, faith. Now, faith is the assurance of hope for. Amen? Sabi nga po sa wikang Tagalog, ang pananampalataya, ay mangyayari. Amen? Sa ibang translation po ng Bible, ito pong assured ay yung tinatawag na substance. Ibig sabihin, matibay, matatag. Sabi nga nito, yung tinatawag na assured ay yung kasiguruhan o talagang mangyayari. Po ba? Ngayon, ano yung kabaliktaran ng faith? Pagkakalinlangan. Di ba? Ngayon, kung ikaw kaya palang iba, ba't kaya ayaw kumilos, darating ng Panginoon kasi nag-aalinlangan sila, kasi nag-double-minded sila. But today, sabi ng Panginoon, kailangan muna ay manampalataya. What is faith? Amen? Tanungin ko kayo, naniniwala ba kayo na darating ang Panginoon? Amen? Sabi nga, faith is not yesterday. Faith is not tomorrow. Faith is now. Kaya nga sabi, now, faith is the assurance of things hoped for. Sabi nga po, bagamat, yung kasiguran ng bagamat, wala tayong nakikita, hindi natin natatanaw, but sabi nga po doon, ito po ay mangyayari. Amen po ba? Amen. Mangyayari ito. Kaya sa atin, yung pagdating ng Panginoon, huwag niyong isipin na, ay nako, kwento lang yan, sinasabi lang yan, itinutulong lang, hindi mo nangyayari. Sabi ng Panginoon dito, itong mga bagay na hindi natin nakikita, pero mangyayari. By faith. Sabihin natin, by faith. Faith is now. Not tomorrow, not yesterday, ngayon. Kailangan, bago natin makita ito, apat na bagay ito, mayroon kang tiwala, nga, babalik ang Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, babalik talaga ang Panginoon. Kailangan mo na ito, pansinin po natin. Pag binasa po natin ang Hebrew chapter 11, ang dami po dito ipinakita. Sabi ko nga, Lord, bigyan mo po ako ng mga bagay-bagay. Pag binasa mo ang chapter 11, ipinakita ng Panginoon, yung nanampalataya sa Kanya, sumunod sa Kanya, pero naligtas. Recorded po dito in Hebrew chapter 11. Tingnan nyo, pansinin po natin. Sino-sino po yung nanampalataya sa Panginoon, pero nakamtan nila yung eternal life, nakarating po sila sa langit, kinuha sila ng Panginoon. Pansinin po natin ganito. Dahil sa pananalig sa Diyos, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita
niya at ang mga bagay na nakita ay mula sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain na nihandog kaysa kay Cain. Dahil doon si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, sa verse 5, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Amen? Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat at kinalugdan ng Diyos ang nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sino mong lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na nangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng daong upang siya ang kanyang sambayan ibaligtas. Sa pamagitan nito, hinatulan ang sanglibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. So, pansinin po natin sabi na si Enoch namatay, umuwi sa Panginoon. Si Noe, dahil sa pananalig sa Diyos, sumunod siya sa Diyos at naligtas ang kanyang sambahayan. Ibig sabihin sa atin, kailangan muna tayo ay mayroong faith, sabi nga po yung assurance of second coming, yung pagiging be-ready po natin sa ating mga bagay na upang sa mga paghahanda, pagdating ng ating Panginoon. Kailangan na nanampalataya ka, maniwala ka. Si Abraham, dahil siya may pananalig sa Diyos, sabi nga, bagamat ang kanyang asawa ay matanda na, pero binigyan rin pa siya ng kanyang anak. Dahil si Abraham ay may pananampalataya sa Diyos, hinihingi ng Panginoon, yung kanyang anak, sino ang nagkakaisang anak niya? Isaac. But sabi nga po, dahil sinumunod siya sa Diyos, binigay niya sa Isaac. Sabi nga, pinastiglang siya at pinagpala siya ng Panginoon. So, ganoon din. Kaya natin, ito mga bagay na hindi, baga masabi nga, hindi po natin nakikita, pero ito ay mangyayari. Tanong ko, mangyayari ba na babalik ang Panginoon? Kaya sabi doon, ngayon, pabilis na ng pabilis ang Panginoon. Sabi nga po, di ba, binasa po natin ang nakaraan in 1 Peter, 2 Peter chapter 3, verse 8. Ano po sabi doon? Ang 1,000 taon sa atin ay isang araw sa Panginoon. Ang 2,000 taon sa atin ay dalawang araw sa Panginoon. Ang pangako ng Lord, then after 3 days, siya ay muling babalik. We're going to 3,000 years. Kaya tayo po ay dapat sabi na maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan manampalataya ka, maniwala ka na babalik ng Diyos. Ito muna tayo. Kasi baka dada ako nagdada, ang tapo ng sulit, tapos ngayon, tapos sabi ko, serious ko na naman to. Hindi naman kayo naniniwalang babalik ang Panginoon. Pag sabi nga dito ng Lord today, sabi nga, faith is now. Sabi nga natin, now. Dapat maniwala ka. Dapat manampalataya po tayo na babalik ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Marami pong bata sa labas. Sayang po yung salita ng Panginoon. Okay. Alam na po natin, di ba? Sabi nga po, maging handa po tayo. So, ano po yung dapat po natin gawin? Okay. 4 na bagay upang maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Number 1, meron na tayong faith, di ba? Sabi nga doon, ang pananampalataya ay katiyakang na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Okay, number 1. Una, ano po yung dapat po natin gawin sa paghahanda sa Panginoon? Okay. Sabi po dito,
Sumagot si Jesus sa kanila, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni naman. Amen. Di ba? Maraming sasabi na sila ang Diyos. Sila lang ang maliligtas. Amen. Marami pong ganyang katuruan. Marami pong ganyang katuruan na sila lang ang maliligtas. Sabi ako ang Diyos. Sila ang Messiah. Di ba? Sila yung Kristo. Sabi nga dito, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw. Sabi dito sa verse 5, sapagkat maraming darating sa aking pangalan at sasabihin na ako ang Messiah at marami silang mailigaw. Pag naligaw tayo, sabi nga po doon, ang gusto ng Panginoon, anong gusto turo ng Panginoon? Pag sa Panginoon tayo ay mayroong eternal life. Pag tayo pinapahamak, saan po tayo? Sa lake of fire. Sa dagat-dagatan ang punat. Sa impyerno ang punta po natin. Kaya ngayon, okay, number 1. Kami nga rito, okay, yan po yung mga warning po yan. Sabi na po natin. Number 1, 4 na bagay upang maging handa sa pagdating ng Panginoon. Ready na po ba kayo? 1, ano sabi doon? We should be dressed ready for service. Di ba? Halimbawa, ako papasok sa trabaho. Ano ba yung dress ready for service? No. Di ba, pag ikaw papasok sa trabaho, ang suot mo ay hindi pantulog. Hindi ka naka-sando. Hindi ka naka-short. Tama po ba? Ngayon, kung ano yung trabaho mo, kung ikaw ay office, dapat kailangan naka-dress code ka, di ba? Tama po ba? Para malaman nila na ikaw ay talagang magtatrabaho o sa company o sa opisina ka pupunta. So, kailangan po sa we should be dressed ready for service. Sabi nga to, magbantay ng may kahandaan. Hindi pwedeng magtatrabaho ka, pero ito ay nakapadyama o nakapang-tulog. Ngayon, ano po yung dapat mo dito na? Sabi nga rito ng Lucas chapter 12, verse 35. Maghintay at maging handa. Hayaan ninyo na ang inyong mga, sabi nga rito, hayaan ninyo na ang inyong mga balaka ay magbigisan at hayaan ninyo ang inyong ilawan ay magningas. Alam niyo po, nung unang diba, pag sa Bible, yung mga Hudyo, mga Grego, ano ba yung suot nila? Di ba ang suot nila yung mga habang damit? Di ba? Yun ang mga damit nila eh. No, yung balot na gano'n, tapos mga ano. Kaya dito, sabi nga po rito, maghintay kayo at maging handa. Sabi nga, sabi nga po, yung inyong dress code, kailangan hindi nakalawlaw, kundi sabi doon, yung inyong pamikis ay inyong ibigis. Ibig sabihin, iigang doon, sinturon mo. Amen po ba? Di ba kahit sa atin yun, nauusong bag na yun? Di ba meron dalawang klase ang bag na yun? Yung spring bag at saka yung belt bag, di ba? Okay. So ngayon, pag tayo po ay sabi nga po, di ba, pag tayo nagtatrabaho, pag ang usong dahil natin bag ay yung spring bag, di ba, napakahirap? Di ba? Yung may bubuhatin ka, Adre, pero biglang nandalaw-law yung si bag, gaganunin mo. Di ba, nakakabala? Hawin muna bago mo buhatin. Amen? So, ngayon din, ganun din. Sa atin, sabi nga, pero pag ang suot mo ay belt bag, naka-belt na gano'n, di ba, ang dali, parang comfortable ka. So, kaya dito, magbantay ng may kahandaan, sabi nga po, isuot ng ipigkis po natin. Amen? At hayaan ninyo na ang ibang ilawan ay magningas. Bakit sabi nga po, kailangan tayo ay magningas? Panatilihin nating maningas yung ilawan. Narinig niyo po yung Matthew chapter 25. Ano naging problema ng 10 dalaga ngayon? Di ba meron 10 dalaga? Ang 5 ay matatalino at ang 5 ay angal. Ano yung naging problema ng 5? Yung 5, nananatili yung kanilang ilawan. Di ba? So yung ilawan na yun, it means yung truth, yung word of God. Bakit? Tingnan mo yung 4, bakit yung tatay na sila aandap na, nauubos na yung kanilang langis, nawawala na yung kanilang luna, sabi nga, sandali, ay biglang dumating ang Panginoon, kumakatok sila. Ano pa sabi ng Panginoon? Sino kayo? Hindi ko kayo nakikilala.
Kaya sabi nga po, we should be ready for, be dressed, ready for service. Kaya nga, ito pong hapon na ito, pwede natin maging, gawing kahandaan sa pag-aantay at pagbabalik natin sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga po yung ating pamipis ng, sabi nga yung belt of truth, yung katotohanan. Diba? Sabi ng Lord, the truth will set us free. Yung katotohanan na ang Diyos ay siyang babalik. Amen. Kailangan hindi po natin ibinawag dito sa Lord natin. Sige, makababa mo naman sa mga. Ano sabi doon? Ngunit hanapin ninyo ang inyong pagkakari ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay nito ay idaragdag. So yung sa natin, dress for service, bukod po dun sa belt of truth, bukod po dun sa ilaw na lagi po natin sabi nga, pag ilawin natin, huwag natin hahayaan na yung ilawan natin ay mauubusan ng langit. Ano yung langit? Yung presence ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sabi nga po doon, by faith. Faith na maniwala po. Yan po ang gawin po natin una. Sabi nga po doon, di ba? Seek ye first the kingdom of God. Ngunit sabi, hanapin niyo muna ang pagkahari ng Diyos. Unahin niyo muna siya. Sabi nga po, at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay. Lalo lang po nga, meron pong kwento. Yung pong doktor at saka yung kanyang driver. Sabi ng doktor, doon sa kanyang driver, ganito. Mamaya kasi, gabi, maya-mayang gabi kasi, baka wala na ako, sabi ng driver. Bakit po, sir? Kasi bukas kukunin ako ng Panginoon eh. Ngayon, ito yung susi ng bahay, sa'yo na yung Mercedes-Benz ko, sa'yo na yung titulo ng lupa kong ito, sa'yo na yung lahat ng pag-aaral ko niyan. Bakit? Maiiwan ka na dito at ako ay kukunin na ng Panginoon. Panandali mo panandali ang biglang natuwa yung driver kasi driver siya eh. Pero maya-maya akin na itong dinadrive kong Mercedes-Benz. Maya-maya akin na itong bahay ko na maganda. Dahil doktor na, mayaman na yung doktor. Yung property na ito, maya-maya akin na ito. Kasi itunin siya ng Panginoon. Nung matutulog na yung driver, napag-isip-isip niya, sandali. Yung amo ko, yung boss ko, kukunin na ng Lord mamaya. May iiwan ako. Takmuli siya. Labas siya ng kanyang room at pumunta dun sa sulong ng kanyang driver. Sabi niya, Sir. Sabi niya sa kanyang amo, ito na po yung titulo, ito na po yung susi. O bakit? Ayaw mo ba ng mga property na to? Ng mga bahay na to? Mga gandang kotse? Ayaw mo ba? Sabi ng driver, hindi po, sasama na lang ako sa inyo. Sabi ng driver, sasama na lang ako sa inyo. Sa inyo naman, hindi ko yan kailan. Naunawa po natin. Kasi sabi nga, kung mapunta naman sa iyo yung lahat ng bagay, kung ito naman yung mapahama, di ba? Di ba sabi ng Panginoon, yung lahat ng bagay na yan ay temporal lang. At tunay na destination natin sa lahat. Sabi ng driver, talakukan po natin ang ating Panginoon. Ituloy ko, gusto kung dumating ang Panginoon, maiwan siya. May kotse ka naman. Ha? Ayaw niyo? Magkakaroon kayo ng kotse, magkakaroon kayo ng titulo, magkakaroon kayo ng sariling property. Pero may iiwan ka naman dito. Sino yung gusto gano'n? Di ba? Sabi ng Lord, iiwanan mo din yan eh. Kaya ang ginawa nun, mula nung gabi na yon, yung driver, nagkaroon siya ng time sa Panginoon. Sumama na siya sa kanyang boss. Inuna niya. Umuupo siya doon. Nagpupuri siya. Nagsasamba siya. Nag-worship siya. Nagkaroon siya ng pananampalataya sa Panginoon. Yung driver na yun. Sabi ng kanyang amo, Sir, bakit ka nandito?
Ba't ka nasa loob? Sabi ko, gusto ko din makasama sa inyo. Tanong ko, kayo ba gusto niya makasama po dating ng Panginoon? Ha? Gusto niyo ba makasama din kayo o maiwan? Sabi nga po, napakahirap mag-iwan pag tumating ka. Ang po yung great tribulation, yung matinding kahirapan na maranasan, biblically. Sabi po ng Panginoon. Kaya sa atin, sabi nga, sa paghahanda, yung dress, sabi nga, dress code for service po natin, ano yung sabi doon? Sabi kanina, yung pong ating pamikis at yung ating ilawan. Amen? Kung ito ay nagliliwanag, amen? Tulad ni Kristo, tulad ng Panginoon. Nagliliwanag yung kalinginan bilang mananampalataya, kailangan sa totoo. Pagliwanagin mo. Alam ng mundo, alam ng mga kapitbahay mo na tayo ay mananampalataya. Pangalawa, sabi nga, lagi mong unahin. Amen? Sabi nga, ang Panginoon. Sabi nga, hindi ka makapagbantay ng may kahandaan sa pagdating ng Panginoon kung hindi ang Panginoon ang priority. Sabi natin, priority. Yung prioritize. Alam niyo po, yung ating mga nakatamasan, yung mga trabaho niya, pangalawa lang yan. Pero ang number one talaga sa atin, kailangan ang maging priority natin ang Panginoon. Kasi siya yung nagbibigay ng buhay. Siya yung nagpapalakas. Sabi nga ng Deuteronomy chapter 8, huwag mong kalilimutan si Yahweh na kaya ka nakarating sa ganyang punto ng buhay mo. Siya yung nagbigay ng lakas. Amen. Sabi nga nung sabi ng Deuteronomy, huwag mong kalilimutan. Kaya sa atin, kailangan, ang gawin mo, sa iyo maging priority. Estudyante ka man, kabataan ka man, tama yung ginagawa mo. Sa iyo maging priorities. Prioritize mo sa buhay mo. Sabi nga, in all these things shall be added unto us. Minsan kasi ang tao ganito, sabi nga ng Matthew chapter 6, verse 3. Diba? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto us. Minsan kasi tayo, tao, binabalikan natin. Gusto natin, ibibigay muna sa atin ng Lord ang blessing bago natin hahanapin ang Panginoon. Bakit hindi sinabi ng Panginoon, sige, pagpapalain mo na kita bago mo ako hanapin? Hindi. Kasi ang tao, pag may blessing na, nakakalimot na sa Diyos. Tama, mali. Marami pong ganyan. Pag pinagpala na, Lord, mamaya ka na, mamamasyal muna ako. Kaya ang iba, sana nag-church. Doon ako sa mall o churches. Bakit? Kasi pagdating doon, mamamasyal ako. O kaya, pag hapong service, anong gagawin mo? Paano yung priority? Mamamasyal kami, pag kami tapos na at pagod na mamasyal, magsisimba ako. Kasi doon may kapahingaan. Sino yung priority mo? Sino yung inuna mo? Ha? Hindi ko pa mamasyal. Tama, mali. Tama, mali. Doon ako, kasi bakit mamaya kakain kami sa Jollibee ang labo. Pero minsan, kahit tayo, matutunan po natin na sabi nga siya yung priority natin paglinggo, pagising mo sa umaga, Lord, thank you. Bakit? Di ba? Meron akong panibagong lakas. Meron akong panibagong buhay. Ngayon, linggo, Lord, thank you. Pag-prepare ako, i-ready ko yung aking dress ko. Yung dress na pang-worship sa Lord. Di ba? Hindi ko kasi ikaw ang priority ko. So yung una ka, at mamaya nga ako after nito, yun na yung secondary ng aking buhay. Kaya nga ito sabi niya po, hindi ka makapagbantay. Sabi kasi ang nabito ko sa akin ito yung pagbabantay, hindi na natin alam. Kahapon po, minakausap po akong pastor. Sabi niya, Pastor, o ano po, kamusta? Ay, nung Monday, namatayan po kami ng isang pastor. Asawa din po. Paano po nangyari? Eh, yung palang mag-asawa, yung asawang pastora na babae, sasakay sa motor. Sabi niya, sabi niya sa asawa niya, kasi nga hawak niya yung motor niya eh. Umayos ka naman ng upo, mahumulog tayo, hindi tayo makaalis pala. Sabi nung hindi niya alam, nanginibot siya gano'n, yung parang kanyang asawa sa likod ay inaatake na. So may katabing van, napasanggal doon yung babae sa madalang silta, on the spot, patay. Nagdarap na cardiac arrest. So, ganun.
Nung kinukwento sa akin, sabi ko, Pastor, alam mo ba, yung mangyari kay Pastora ay blessing. Nagulat siya. Sabi niya, ano yung Pastor? Talagang ganyan po ako, pag po walang siya ng patungkol sa patay, ang sinasabi dun sa namatay, kahit siya magalit sa akin, blessing. Ano? Di ba? Maraming nagalit sa akin. Bakit? Ano, nawala na yung asawa ko, nawala na yung kamag-anak ko, namatay na. Nasabi yung Pastor, blessing pa. Di ba masakit? Literal, masakit, di ba? Pero dahil siya nagdinig ko sa kanya, blessing yun. Bakit? Sabi niya, kasi yun naman talagang tunay. Siya ibabalik sa Panginoon. Di ba blessing yun? Anong gusto mo? Namatay yung asawa mo o pupunta sa impyerno? Di ba yun naman ang pangako ng Lord? Na tayong lahat ng nanampalataya, amen, ay babalik sa Panginoon. Yun talaga yun, tunay na destinasyon ng buhay po natin ito. Tama po ba? O ayaw nyo kunin kayo ng Panginoon. Sabi, di ba, pinapalitan ka, minsan ayayabang mo pa. Pastor, ako may kamag-anak 120 years. Ang tanong ko na, nasa na ngayon? Namatay din. O di patay din. Ang tanong doon, saan pupunta yung kanyang kaluluwa? Mamamatay din. But tayo po, sabi nga po, yung pagbabalik ng ating Panginoon na po, kailangan i-prioritize po natin. Sabi nga, number one, yung ating belt of truth, at saka po yung ating ilaw. Yung pagiging mananampalataya po, pagiging Kristiyano po natin. Yung pananampalataya po natin. Yung po yung una. Kailan po ba? Yung dress for service. Sabi nga, hindi naman pwede mag-opisina ka, nakapadyama ka. Tama ba yun? May nakilala ba kang gano'n? Papasok sa opisina pero nakapadyama. E baka opisina na yan, dyan nasa kabila. Nasa bahay lang. Pero kung talaga ito pumunta ng opisina, di ba? Di ba? Yun yung kanyang po. So sa atin, yun po yung ating dresser. Suot natin yung belt of truth at saka po yung ilaw. At siya, sabi na rin i-priority po natin yung aking. Two, ano nga po, we should want to become more like Jesus. Day. Sabi po nito, each day. Maghintay at maghihanda. Hayaan ninyo na ang inyong mga balakang ay magbigis at hayaan ang inyong ilawan ay magningas. Sabi nga po doon. Number two, sabi nga po doon, ilaw, simbolo ng kaalaman o katotohanan. Yung ilaw na yun. At sabi po doon, at pagliwanagin ang ilaw, alamin ang katotohanan at isa po buhay ang mga ito. Kaya nga sabi doon, yung truth, sabi po doon, kailangan po yung each day. Hindi lang yung every Sunday. Hindi lang yung every Wednesday. Sabi nga po doon, yung ilaw mo, yung pagiging mananampalataya mo, yung buhay mo na nasa Paul, sabi nga, each day. Ibig sabihin, yung day by day ng life natin, hindi po ba, sabi nga po, makakita ng maraming tao. Makakita sa buhay ng bawat isa. Di ba sabi ng Lucas, chapter 25, Matthew chapter 25, yung ilaw. Yung po yung naging problema ng 5 dalaga. Kung bakit hindi sila nakapasok sa kaharian ng Diyos. Anong ginawa nila? Anong nangyari sa kanila? Kasi yung kanilang truth, yung katotohanan, anong nangyari? Kinapos. Diba? Naging aandap-andap. Nakita po natin, nagiging aandap-andap yung ilaw nila. Tapos ang ginawa, pumunta pa sila sa bayan. Nung kumakatok na sila, Lord, papasukin mo kami. Sabi niya, Lord, hindi ko ba yun ang ilaw? Sarado. Sabi nga po, at pagliwanagin ang ilaw at alamin ang katotohanan at isa bubuhay ang mga ito. Kaya yung mga bagay, sabi sa paghahanda, kung ano man ang mga bagay na tututunan po natin, mga bagay na narinig, ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon, sabi nga po, itong pananampalataya ito sa mga bagay na hindi natin nakita, pero ito ay mangyayari. Biblically, na ang Diyos, ang Panginoon, ay babalik sa buhay. Yun po ba?
And 3, sabi nga po, we should be become, sabi nga sa Romans chapter 13, gawin niyo to. Dahil alam ninyo, panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit nang malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Talaga pong nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ha? Grabe na ang nangyayari sa mundo. Grabe na. Kaya ngayon, nandito na yung pag-aari ng Panginoon. Ang dami ang inaano ng Lord. Inaapay ng Lord. Kaya tayo po, ay, mga tao, mga nasa buhay, ay binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Tayo yung pwede gamitin ng Lord. Diba? Tulad ni Noah, kaya niligtas yung kanyang mga anak dahil sa pagsunod ni Noah. No? Nakaligtas sa matinding pagbaka sa puna. Yung Sodoma at Gomora, di ba? Nandun ang pagliligtas ng Panginoon sa buhay ni Lot. Dahil concern siya doon, pero walang nagawa. Ano yun? Ginumulaw ng Panginoon ang mundo. So, diyan sa na ngayon, higit na nalalapit na, alam naman natin, matindi na yung pagbuliwan, di ba? Matindi na yung kahirapan. Di ba? Minsan nga na, nag-uusap kami ng mga matatanda eh. Ang talaga ako. Di ba dati, sino po yung nakapod dito na yung 2 pisong papel? Meron dati doon, di ba? Dati at Ebi. Dati po meron 5 pisong papel. Dati meron 10 pisong papel. Susunod, wala nang 20 pesos na papel. Bakit? Kasi talaga yung value. Wala na pwedeng dumating. Pwede para dumating isang araw sa matinding kahirapan, yung pwedeng dumakutan na 1 kilong pera, 1 kilong bigas. Kasi puro ano na eh. Di ba? Paliit na naman. Di ba? Ngayon, merong mga bagay na kaguluhan. Di ba? Yung Ukraine at saka ano. Di ba? Yun ang nagpapahirap sa atin kaya tumaas yung gas. Nagkaroon pa ng inflation. Di ba? So sabi nga ng Lord, yan ay mga biblically, but yung sabi ng Lord, yan po ay mga palatandaan ng pagdating ng Panginoon. Kaya dito, sabi nga, malalang na ang gabi at malapit na ang liwanag. Layuan na natin ang lahat ng kasamaang gawain at inastalaga na natin ang ating sarili sa paggawa ng Panginoon. Ano sinasabi dito sa Romans? Ito mga taga-Roma na to, ay tinuturuan ni Pablo. Sabi nga, magsisi na tayo. Magbalik na tayo sa Panginoon. Yun yung tinuturo. Sabi nga po, mamuhay na tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong, pagsasaya, pagdalasing, kalaswaan at kahalayan sa alitan at inggitan. Ano yung tinuturo? Mamuhay kayo sa liwanag. Sino yung liwanag? Sabi nga, Jesus is the light of the world. Sabi nga doon kaya, sabi doon kaya na, mamuhay po tayo ng tulad po dito siya. Magliwanagin natin, sabi nga po, at tanggalin natin yun. Sabi na doon, yung mga kalaswaan. Amen? Bukuli natin ang panahon sa tulong pagsasaya. Amen? Sabi nga, sa verse 14, ang Panginoon ay magharin niyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang higit ng laman. Ano ba? Ano ba yung mga higit ng laman? Di ba? Alam naman natin yan. Di ba? Yung minsan hindi po natin pinaprioritize. Di ba? Minsan kasi kahit yung mga cellphone na minsan nauubos yung oras natin sa kahit cellphone. Malaman mo ay umaga na pala. 2:00 na pala. Pero magpe-pray ka, wala pang 2 minutes. Di ba? Minsan kung saan-saan po natin ginugugol, mga kabataan, sa atin din, yung oras natin, ba't sabi nga po, dapat igugol natin. Ano man ang mga bagay na ginagawa natin ng atin, napakasero. Amen? Kahit nga sabi ko, kahit po yung sports, hindi yan masama. Pero kung yan sports na yan, ang makapaglayo sa iyo sa Panginoon, kung hindi gawin niya, kaya sabi natin, marunong po tayo gumawa din ang tawag na check-in balance. Marami po ngayon sa mga ginagawa ng mundo. Kanina nagpunta ko rito. Sabi ng iba, paglinggo, may mga tindahan, malakas ang benta. Paglinggo, ang dami nagsusumba, pero walang sumasumba. Ako siya nagtatama. Nagpadala ko dyan, wow, 8 o'clock na, magnanay na, mga nagsusumba pa.
Sa palagay nyo kaya sila pag araw ng linggo nakapagsimba? Hindi na. Bakit? Bakit? Ang dami nagsusumba pero kakampi ang sinusunod. Sabi. Di ba? Kahit sa mga bawat court, ang dami naglalaro. Sabi ko nga, ano kaya ito mga naglalaro na ito? Eh, ngayon, Lord's Day, araw ng Lord. Takbuhan sila ng takbuhan, sayawan ng sayawan. So sabi ng Lord, tumahay natin ang Panginoon. Kaya ang Lord natutuwa sa iyo, natutuwa sa atin, dahil inuna mo pinpriority mo ang Panginoon sa iyong buhay. Dahil ang Panginoon Sos ay paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag niyo sundin ang giling ng laman. Sa pulit po natin. Sinabi ko niya sa akin. Tayo makababa mo. Number 3. Number 3 na tayo. We should wait expectantly. Amen? Sabi nga rin sa Lucas chapter 2, verse 3, tumulad kayo sa mga alipin naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan. Upang kung ito'y dumating at tumatok ay magpusa nila agad ang pinto. So ganun daw. Ano po sa ibang bansa, sa mga Grego, sa mga Hudyo, pag ang kasalan para sa kanila ay 1 linggo, nandito sa atin, 1 araw lang, di ba? Sa kanila kasi, ang kasalan ay isang linggo. Ngayon, kaya sila nagpapantay, hindi nila alam kung ang kanilang Panginoon ay uwi ng day 1, day 2, day 3. Pag sinabi 1 linggo, sinasabi, linggo ngayon, alam ko yung gusto, linggo darating. Sa 1 linggo, hindi ganon. Yung kanilang Panginoon ay buo ng, sabi nga, hindi nga nila kung Martes yan, o Miyerkules, o Biyernes. Kaya itong mga to, sabi nga po doon, ay talagang nag-aantay sila. Sabi nga, mag-antay kayo tulad ng alipin naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon. Buhat sa kasalan upang ito dumating at kumato ay mapuksan agad nila. Ganon din sa natin sa atin sa Panginoon. Maghintay po tayo para pagdating, dumating ang Panginoon sa buhay po natin ito, makapasok tayo. Amen? Handa po tayo. Kaya nga sabi sa ating buhay, di ba, bago ka matulog, magsisisi ka. Lord, kanina nakapagsalita ako, nakapagyabang ako, nakapang-angas ako. Kailangan bago ka matulog, amen? Anong gawin mo? Magsisisi ka, Lord, patawad ko, kasala ko. Yan po yung one way ng preparation. Di ba? Ngayon tayo nagkakasala eh. Pero dapat tayo po ay marunong magsisi. Ngayon po ba? Lord, patawad ko kanina nakapag-isip ako ng masama. Patawad ko. Di ba? Bakit tayo matulog? Kasi hindi pa tayo natutulog, convict tayo. Lord, forgive us, sabi na po doon. Bakit? Kasi nga, ang concern dito, pag minsan, biglang dumating ang Panginoon, hindi ka ready, ay iiwan ka. Kaya sabi nga po, we should wait, expect that, pag sinabi ko expect, talagang darating, may mangyayari. Amen? Amen? Darating siya, pero kailangan ready, handa po tayo, alert po tayo sa buhay po natin ito. Eko, bawa mga mga mapalad ang alipin, pang-apat na yan. Okay. Balik mo sa number. Nasabi nga po ito, yung mag-antay po tayo sa natin. Ano bang klaseng pag-aantay ang ginagawa pa natin? Kailangan po sabi nga po yung nag-worship po tayo sa Panginoon. Ano po, meron po kasi naghahan sa group ng mga pastor. Ano po yung prayer game? Ibig sabihin, yung 24/7 ang tawag namin, yung magpe-pray kayo na magpe-pray, talagang hindi mo puputo niya. Hanggang ngayon, may nagpe-pray ngayon. At nung ako'y nag-join doon, ang unang umpisa ko ay yung, Pastor, sige, saan ka? Tayo ay 7 to 8. 7 to 8 yung ating prayer. Isang oras lang. Halimbawa kami, 20. 20 kami naka-join doon.
Kami isang oras lang mag-pray. Pero, pag tapos noon, yung 20, papasok ulit. Talaga may papasok. Sila naman 8 to 10. Tapos meron 10 to 11. Ngayon, nung nung una, ano pa nga ako dun eh. Para bang, ewan ko. Nakita nila ako dun ng pastor. Meron ako parang magpa-awit. Ako'y naging parang gano'n. Gano'n. Kulod. Hindi ako nagpapa. Pero sabi niya, maganda pakinggan mo. Nung una, kaya ko, sabi ko yung 7 to 8, tapos naging 8 to 7 kami. Eh ngayon po, yung schedule po namin, 10 to 11. Ano yun po, siguro nakadalawang absent na ako. Sabi ko, ganun pala, para makumano sa akin na ang hirap pala magbantay na kailangan i-play mo. Sabi niya, Pastor, susunod dyan, 11 to 12 na tayo. Kasi paikot nga kami. Nagpupunta na gano'n. Sabi ko, Lord, ay, Pastora, ano kami, kasi ko early bird ako eh. Anong early bird? Maaga kasi ako matulog. Ganun pa, sige basta, mag-join ka. Iyaano kita. So, parang sa pagbabantay, pag binantay yung 24 hours na ikaw, 86, minsan, kahit ako aminado, mahirap. Di ba? Mahirap kasi, nasanay ka ng 8 to 7, 8 to 9, tapos 9 to 10, tapos ngayon, nasa kami, 10 to 11. Sabi niya, Pastor, baka isang araw, tayo na yung 11 to 12. Pero kailangan, gising pa rin tayo kasi naka-live kami, naka-video kami. May gano'n. So, sabi ko nung binupulay-pulay ko itong mensahe ng Panginoon, pag ito pala'y binabantayan ko sa akin sarili, pag tayo pala ay nagbabantay na, yung gano'n ang kailangan, gising ko na. Kahit nga si Rabbit tulog ko gising ko na, tapos gising na lang ako. Parang mahirap. Pero sabi nga po, pero kung ito po ipapractice po natin, sabi nga po, lalo na sa pagbabantay natin sa Panginoon, ay believe, kaya po natin ito. Makakaya po natin ito. Yung pagiging ready po natin, kahit nga itong apat na ito na bagay na paghahanda po natin. Kasi nakala natin napakahirap. Na, sabi ko nga, dalawang beses na ako, yung 10 to 11 pa lang, ano na ako, naka-absent na ako yata ng dalawa. Sabi nabantayan na. Sabi nung sige, Templar, mga pastor naman, pastor, nakalingat ka, wala kang attendance na gabi Pero, yun ko lang, sabi ko parang, pero talagang sila nag-pray. Ginano ko lang, nag-observe ako, pero, sabi niya, i-join mo, sige, mag-join ka. So sa atin, isa parang akala natin, mahirap yung sabi ko nga sa Lord. Kung yan po yung gagawin po natin pag-aantay, amen, habang nagpe-pray ka, inaantay mo ang Panginoon, inaantay mo yung blessing ng Lord sa iyo, inaantay mo yung eternal life, inaantay mo yung kagalingan ng Panginoon sa iyong buhay. Sabi nga, by faith, di ba? By faith, inaantay-antay mo yung mga bagay na pinangakot, pinarami sa iyo ng Panginoon. So, kung mahirap, pero kailangan mong gawin. Di ba? Nalagi si Noe. Si Noe, nung bago naging recorded yung kanyang buhay, biblikali, anong ginawa niya? Sumunod muna sa utos. Sabi ng Panginoon kay Noe, Noe, ganito yung lapad, ganito yung taas, ganito yung haba. Anong sabi ng mga tao kay Noe? Nasisiraan na ito ng ulo Bakit? Biro mo nagtayo ng arko sa ibabaw ng bundok. Ito yung kapatagan, dito pabangan. Pero dahil sinabi ng Panginoon, dahil pinakinggan niya ang tinig ng Panginoon, sige, sunod lang siya kahit anong sabihin ng tao. Di ba? At sabihin ng tao, hipokrito yan, ano yan, ganyan. Minsan ako din ang sasabihin ng mga tao. Minsan po, dumalo po ako sa mamuhay. Isang may kamag-anak dito. Sabi niya, Pastor po ba kayo? Saan kayo? Doon sa sila. Ganun. Pero mo tuloy-tuloy yung salita niya. Anong nasabi sa akin? Pera-pera lang yan Yes.
Masakit yun sa akin. Pera-pera lang yan, pastor. Inadilig ng kamag-anak niya. Wala lang po ko na hindi pastor, hindi ito mga kahit yung bahay nila. Pray na lang ko, Lord. Ay, naku yung pangalan. Sabi na ko lang. Nagpapapang ng tao nito. Sinabi ko sa kamag-anak, pastor, may toyo yan. Ba't sabi nga, minsan tayo po, parang gano'n, pag tayo pinagpupuri ng uwasin, minsan nakamit po tayo ng mga negatibo. Sinuwa nga, nakarinig eh. Ako pa kaya, okay nakarinig doon. Eh, magpapatuloy ako sa Panginoon. By faith. Kasi alam ko, darating ng Panginoon. Kukunin tayo ng Panginoon. Amen. Andun yung pagliligtas ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. So, yun po tayo. Sa number 3. Number 4 po tayo. 4 na po yan. We should be working. Kailangan daw tayo ay active. Kailangan po daw tayo ay gumagalaw. Kaya nga working eh. Sabi nga, mapalad ang aliping nadarat ng gumaganap ng kanyang tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Di ba? Yung napakalala po natin yung sa talent, yung may 5,000, may 2,000, pero sabi doon, yung 5,000, napangalakan niya, naging 5,000, yung 2,000, napangalakan niya, naging 2,000, yung 1,000, ano sabi doon? Ang sabi ng Panginoon doon sa nakatanggap ng 5,000, nangalakad, good and faithful servant, makihati ka sa aking kagalakan. Makihati ka sa aking kaharian. At sabi doon ng isa, kasi 1,000, bakit natakot po ko? Pinipinaon ko po, ito po yung 1,000. Sabi doon, di ba? Nagkaroon pa ng pagreklamo. Sabi ng Panginoon, tamad, na alipin, kunin sa kanila. Ito binigay sa kanila. Kasi sabi dito, mapalad ang alipin na ng gumaganap ng kanyang tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Kaya sa atin, habang tayo pinag-iitay sa Panginoon, kailangan may ginagawa tayo. Di ba? Nagpapangsyon tayo, may ginagawa po tayo sa loob ng church, may ginagawa po tayo para sa kaharian ng Panginoon, may ginagawa po tayo. Kaya palang mo yung kailangan galaw ka ng galaw. Di ba? Sa atin, di ba, sino po nito ang mayroon sa kanilang bisita pero hindi man lang magwali? Pero po ba ganon? Hayaan mo na yan. Lala ko naman yun. Di ba? Ang kalat-kalat ng bahay. Sino yung ganon? Hayaan mo, si pastor lang naman darating eh. Makalat din naman sa kanila. Di ba? Di ba tayo, pag may darating na bisita, kahit anong magawalit, di ba? Nagkikinis din yun. Amen po ba? Amen? Nagugas ng plato, nagpapalit ng kortina. Di ba? Ganun po tayo. So dapat, masigit po tayo pag ang alam natin ay ang darating ay ang ating Panginoon. Dapat iniinis po natin yung ating pananampalataya, yung mga talento, yung mga tungkulin na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Dapat ginagampanan po natin. Sabi ko, mapalad ang alipin na darating namin gumagana ng kanyang tungkulin. Ano yung tungkulin po natin? May tungkulin po ba tayo dito sa loob ng iglesia? May tungkulin po ba tayo? Amen. Alam niyo po, yung bawat kamag-anak po natin, kaibigan, parang nagutan po natin sa Panginoon. Yung mahal mo sa buhay, ang asawa mo, yung anak mo, alam mo ba, pananagutan mo yan sa Panginoon. Bakit? Kasi ang Lord, ayaw ng Lord na tayo ay maging makasarili. Ayaw ng Lord na ikaw ay maliligtas at kamag-anak mo, mapapahamak. Ayaw ng Lord. Di ba yung lalaking mayaman? Sabi sa Lucas. Nung siya naghihirap na, nung sabi ng lalaking mayaman, Panginoon, meron po ko itong 4 na kapatid, kumakari, pupuntahin nyo. Pupunta kayo din ng pastor. Bakit? Para ma-receive nila yung kaligtasan. Bakit? Kasi that time na yun, yung mayaman, naghihirap na sa Hades ng pagdurusa.
naranasan nyo na yung apoy ng impyerno. Naranasan nyo na yung, sabi nga, tama nyo yung init ng impyerno. Na sabi niya, upang sila hindi na makadako dito sa impyerno na yun. Kayo po ba, papahid ba kayo na gano'n? Na kayo ang buhay nyo, sabi nyo sa langit, doon wala nang sakit, wala nang kahirapan, wala nang karamdaman, wala nang gutom. Kung gagawin mo lang nagpupuri sa Panginoon. Pero yung kamag-anak mo, naghihirap. Diyos, umisin po tayo. Umisin po tayo at huwag po tayo sabi na mapalad ang alipin lalat na gumaganap ng kanilang pagkakas. Kaya yung part po natin dito, kung ikaw coordinator ka, pastor ka, ano pa, o worker ka sa loob ng church, o kahit ikaw ay simpleng member, kung kaya mo mag-angkay, maglapit ng kaluluwa, ano yung sabi nga, ang tanong lagi, bakit kayo nagagambala pa yung pagdating ng Panginoon? Kasi na, God is love. Binibigyan pa ng Panginoon, sabi nga, habang may panahon pa. Ito yung dapat natin makita eh. Habang may panahon pa. Pwede pa yung mamahal sa buhay niya. Kaya kahit ako, ito sinasabi ng anak ko, tayo magpapaiwan ako, dito na lang ako. Sabi niya, bumisig kayo dyan. Bubis kayo. Simpa ko. Kaya yung mga kabataan niya na nagsuno ka, sabi niya, Pastor, sasama kami. Sige, humanda kayo. Pag sila'y handa na ako, nakahanda na rin, sumakay kayo ng tricycle kasi babalik pa. Kaya ang trabaho ko, nakakadalawang balik ako eh. Kasi sabi ko, sayang itong mga batang ito, kung itong italaga ng Lord, parang pagliligtas sa kanilang buhay. Sige, tayo gamitin ako. Kasi pag sinabi ng anak ko, Tay, andun na, base na sila. Ako, bibilisan ko rin. Kahit isang sabon lang. Basta hindi halata bagong gising. Kahit kayo, takbo. Diba? Ngayon sa akin, kung sino yung maiiwan, iwan talaga. Tulad kanina, Pastor, balikan mo para sa isa. Sabi ko, hindi na kaya. Ako ang malibay. Baka hindi ako makapasok sa pintura. Subakin na kayo ng tricycle. Mahirap yun, di ba? Sundo ka ng sundo, tapos ikaw pala may iwan. O, hindi ako papayag ng gano'n. Di ba? Kayo ba papayag ng gano'n? Kaya sabi ko na, pasakay ng tricycle. O, dati nandiyan tricycle. Basta nandiyan ang tricycle. O, ano gagawin ko? Bayad daw. Pastor pa rin. Pero, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, talagang, ito yung po yung tungkulin po natin eh. Hindi po ba? Alam ko, kahit yung anak ko, train po yan. Pag sinabi ko, hindi, tay, may yung 20. Bibigyan ko ng 20. Pero subukan yung, observan nyo sila. Halimbawa, isang bata, bibigyan ko ng 100. Tingnan ako nag-react sila. Hindi nag-react yan. Na 20 lang natin. Wala kang marinig sa kanila. Kasi alam na nila yun eh. Sa kanilang murang edad, naunawaan nila yun. 20 lang pinili sa amin ni tatay, tapos yung bata, pinili isang daan. Alam nila yun kasi, alam nila yun na part din ng paglilito sa tatay. Naunawaan nila yun. So kaya sabi doon, mapalad ang aliping daranatang gumaganap ng pangkulit. Papuwi ng kanyang. Kaya dapat sa atin, wala nang sitting ministry, amen? Wala na dito patulog-tulog, wala na dito paupo-upo. Sabi ko nga, pag ako nag-gusto lang dito talaga kayo susunod sa trabaho sa gabi. Amen? So, kailangan talaga. Kaya nga sabi ko, Lord, yung mamaya, napupuntahan ko natin atin ang mga. Kasi sila igniter. Nakakita kayo naman kasing edad nyo, leader. Doon ako na-challenge eh.
Tuesday. Grabe yung mga tinatayo doon, mga kasindigan ko lang, oh. Pero talagang, ano sila, grabe ng kanilang leadership. Kaya nung pag-uwi ko, hindi ako nakatiis. Talaga nilapitan ko sila. Yung mga dyan pastor. Brad, sino po nito? Kanina ko pwedeng lumapit. Kanina ko, nag-i-mail na ng pangalan. I-add nyo ako sa ano ko. Kasi nagka-challenge ako sa yung play na tayo po sabi mo po. Ganun pa naman po natin. Huwag po nating hayaan ang pagkakataon na ibinigay na ito ng Panginoon sa atin. Andiyan ka na sa ganyang punto. Huwag na natin sayangin, huwag na natin patulugin ang panahon. Sabi nga, gumawa. Alam po, kahit ang mga Muslim, sila hindi pinapayag na yung babae lang ang sisimpa. Traditional nila yan. Hindi sila mapayag na silang dalawa lang ang mag-asawa lang ang sisimpa at iiwan nila yung kanilang mga anak. Hindi po pumapayag ang mga Muslim ng ganyan. Gusto nila kung pumapayag pa nga sila eh. Yung nagbabasa ng Bible para lang mabasa ng Bible ng anak nila yung Bible. Kumukuha sila ng pinaka-pastor na pupunta sa bahay nila, pinaseset sa nila. Ang tapusin nila ay yung buong Quran. Nakita ko po yan sa bus ng ating ko. Ang ginagawa sa mga bata, yung si pastor nila, papapasa sa kanila para alam nila yung Quran. Kung sila gumagawa, dapat magsigil tayo rin. Huwag tayo pumayag.